Ako si Altia, isang simpleng dalaga na lumaki sa bayan ng San Felipe. Sa aming lugar, ang buhay ay tahimik, puno ng mga kwento ng nakaraan na kadalasang sinasabi ng aming mga nakatatanda sa tuwing kami ay nagtitipon sa plaza. Sa kabila ng kapayapaan, palaging may nakatagong misteryo sa hangin, isang bagay na hindi ko mawari ngunit ramdam ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa pampang ng ilog na malapit sa aming bahay, napansin ko ang isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi siya pamilyar sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Sa aking paglapit, ngumiti siya at tila may sinasabi ang kanyang mga mata. Althea, tawag niya sa akin, na parang matagal na niya akong kilala. Nagulat ako. Sino po kayo? Tanong ko habang pilit kong tinatandaan kung nakita ko na siya dati. Ang iyong lahi ay may kwento, isang kwento ng mga bayani na nawala sa kasaysayan. Sagot niya. Parang may alikabok na biglang bumalot sa aking kaisipan. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, nag-iwan ng tanong na hindi ko agad mahanapan ng kasagutan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na gustong makinig sa kanya, malaman ang kwento na tila matagal nang nakatago. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Ngumiti siya muli at sa kanyang bulsa ay inilabas ang isang lumang pendant na hugis agila. Ito ang ebidensya ng iyong lahi, Althea. Sa likod ng pendant na ito ay nakaukit ang mga pangalan ng mga bayani ng iyong angkan. Isa kang tagapagmana ng kanilang katapangan at pinagmulan. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang pendant ay tila may sariling sigla, kumikislap sa liwanag ng araw. Sa aking paghawak dito, naramdaman ko ang init sa aking palad na parang may buhay ito. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko, bulong ko, habang pilit kong inuunawa ang mga nangyayari. Nasa sa iyo ang desisyon, Althea. Ngunit tandaan mo, ang iyong lahi ay may misyon, isang misyon na dapat mong tuklasin at isakatuparan, sabi niya. Bago siya tumayo at naglakad palayo, iniwan akong naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Sa pag-uwi ko, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa matandang lalaki at sa pendant. Ano ang misyon na kailangan kong isakatuparan? Paano ko malalaman ang katotohanan sa likod ng aking lahi? Hindi ko alam ang mga sagot, ngunit alam kong kailangan kong simulan ang paghahanap. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa ilog, sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit sa aking pagdating, wala na ang matandang lalaki. Sa halip, ang pendant na iniwan niya ay nagbigay sa akin ng direksyon, isang pahiwatig sa kung saan dapat mag-umpisa ang aking paglalakbay. Sa likod ng pendant, may mga simbolo na tila mapa. Sa aking pagkakaintindi, ito ay naglalaman ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ng mga nawawalang bayani. Napagtanto kong hindi ito basta-basta. Ito ay isang hamon na dapat kong harapin. Sa aking pag-iisa, ang alingaw-ngaw ng kwento ng aking lahi ay naging malakas, puno ng misteryo at takot. Ngunit alam kong kailangan kong sumisid sa hindi tiyak na tubig ng nakaraan upang matuklasan ang katotohanan. Habang sinusuri ko ang pendant, biglang bumuhos ang ulan. Sa gitna ng pagbuhos, isang imahe ang lumitaw sa aking harapan. Isang imahe ng isang lumang kastilyo na tila puno ng lihim. Ang kastilyo ay tila isang sagot sa aking mga tanong, ngunit paano ko ito mararating? Napalunok ako, ang aking puso ay nagiinit sa takot at pagnanasa. Alam kong ito ang simula ng aking paglalakbay, ngunit handa na ba akong harapin ang mga panganib na darating? Sa pagbalik ko mula sa mahiwagang kuweba, dala ang sinaunang talang naglalaman ng mga pangalan ng aking mga ninuno. Ang utak ko'y hindi mapakali. Paanong ang simpleng dalagang tulad ko ay nanggaling sa lahi ng mga bayani?
Sa bawat yapak ko pauwi ay tila may mga matang nakamasid, mga matang nag-uusyoso kung ano ang aking gagawin sa natuklasang lihim. Nang makarating ako sa aming tahanan, agad akong sinalubong ng aking ina. May bakas ng pagtatanong sa kanyang mga mata, ngunit bago pa man siya makapagtanong, niyakap ko siya ng mahigpit. Sa init ng yakap ng aking ina, naramdaman kong hindi ko kayang itago sa kanya ang aking natuklasan. Kaya't matapos ang hapunan, habang kami nagkakape sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, isinalaysay ko sa kanya ang aking nasaksihan. Anak, alam kong darating ang araw na ito, wika ng aking ina, na tila may bigat na naglaho mula sa kanyang mga balikat. Matagal ng lihim ng ating pamilya ang pinagmulan natin, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang makakatuklas nito. Napuno ng kuryosidad ang aking puso. Ibig sabihin, alam mo ang lahat ng ito? Ang tungkol sa ating mga ninuno? Tumango siya, at sa unang pagkakataon, ibinahagi niya sa akin ang isang kwento na ikinagulat ko. Ang iyong lolo, si Amaberto, ay isa sa mga huling nakakaalam ng buong kwento. Noong bata pa ako, madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa isang sinaunang sumpa na bumabalot sa ating angkan. Sinasabing tuwing ika-100 taon, isang miyembro ng ating pamilya ang magigising sa kanyang natatanging kapangyarihan. Kapangyarihan? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Anong klasing kapangyarihan? Isang kapangyarihang magpapabago sa takbo ng kasaysayan, sagot ng aking ina. May halong pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit anak, ang kapangyarihang ito ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Hindi lahat ng nagising ay nagtagumpay. May ibang nagamit ito sa hindi tamang paraan. Habang patuloy ang aming pag-uusap, unti-unti kong naiintindihan ang lalim ng aking pinanggalingan. Ang mga bayani sa kwento ng aking loloy, hindi lamang pala alamat, kundi totoo. At ako ang susunod na tagapagmana ng kanilang pamana. Ngunit sa kabila ng aking natutunan, may bahagi pa rin ng kwento na tila nasa likod ng kurtina. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa kuweba. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi sapat ang mga pangalan sa talang na diskubre ko. Kailangan kong malaman ang kanilang kwento, ang kanilang mga pinagdadaanan. Habang tinatahak ko ang landas patungo sa kuweba, naramdaman ko ang bigat ng mga matang nakamasid. Hindi ko ito pinansin, sa halip ay mas pinag-igting ko ang aking determinasyon. Pagdating ko sa loob ng kuweba, muli kong pinagmasdan ang mga ukit sa dingding. May naramdaman akong kakaiba. Parang may tinig na bumubulong sa akin. Sinubukan kong sundan ang tinig na yon at laking gulat ko nang makita ko ang isang lihim na pintuan sa likod ng isang malaking bato. Sa pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang silid na puno ng mga lumang aklat at kasangkapan. Agad kong kinuha ang isa sa mga aklat at sinimulang basahin. Habang binabalikan ko ang mga pahina, unti-unti kong napagtanto na ang mga bayani sa aming lahi ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Ang ilan sa kanila ay may kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Ang iba na may kapangyarihang bumalik sa nakaraan. At mayroon ding may kakayahang makita ang hinaharap. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagbabasa, may isang pahina na umagaw ng aking pansin. Isang propesya na nagsasabing ang susunod na tagapagmana ng kapangyarihan ay makakaranas ng pagsubok mula sa isang kalaban na matagal nang nakatago sa dilim. Isang kalaban na may kaparehong kapangyarihan ngunit may masamang intensyon. Habang iniisip ko ang kahulugan ng propesyang ito, biglang nagdilim ang paligid. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. At sa isang iglap, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa loob ng kuweba. Sa aking paglingon, isang anino ang unti-unting nabubuo sa aking harapan.
Ang anyo nito'y hindi kaaya-aya at ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Matagal na kitang hinintay. Wika ng anino, may halong pang-uuyam sa kanyang boses. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lang pala kwento ng nakaraan ang aking kailangang tuklasin. Isang bagong kabanata ang nagbubukas, puno ng pang-anib at hamon. At ang pinakamalaking tanong, handa na ba ako sa aking kapalaran? Isang linggo na ang lumipas mula nang madiskubre ko ang tungkol sa aking angkan at ang kanilang kaugnayan sa mga nawawalang bayani ng ating bayan. Isang linggo ng pag-iisip at pagninilay-nilay sa mga bagay na ngayoy bumabalot sa aking pagkatao. Hindi ko pa rin lubos maisip na ako, isang ordinaryong dalaga, ay may dugong bayani na dumadaloy sa aking mga ugat. Nang sumunod na araw, pagkatapos kong malaman ang lahat mula kay Lolo Andres, hindi ko na napigilan ang sarili kong bumalik sa kanyang lumang bahay upang muling makipag-usap sa kanya. Nais kong malaman ang buong kwento, ang buong katotohanan tungkol sa aking mga ninuno. Nais kong malaman kung ano ang aking papel sa lahat ng ito. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Andres, sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti. "Alam kong babalik ka," sabi niya habang iniimbitahan akong pumasok. Umupo kami sa kanyang maliit na sala at doon niya ipinagpatuloy ang kwento ng aming angkan. Ang iyong mga ninuno, simula ni Lolo Andres, ay mga bayani. Sa kanilang sariling paraan, sila ang mga mandirigmang nagligtas sa ating bayan mula sa mga mananakop at mga traidor sa ating lipunan. Ngunit hindi lamang sila basta mga mandirigma. Sila rin ay may kapangyarihang hindi maipaliwanag ng agham o kasaysayan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Anong klasing kapangyarihan?" Tanong ko, hindi maitago ang aking pag-aalinlangan. "Ang kapangyarihang maglakbay sa panahon," sagot niya. "Ito ang lihim na kasaysayan na pilit na itinago ng mga mananakop. Ang iyong angkan ay may kakayahang lumipat mula sa isang panahon patungo sa isa pa, gamit ang kanilang natatanging talino at tapang upang baguhin ang takbo ng kasaysayan." Parang isang kwento mula sa alamat. Ang kanyang sinasabi, ngunit sa kabila ng lahat, ay nararamdaman kong totoo ito. Wala akong dahilan upang hindi maniwala kay Lolo Andres na sa kanyang gulang at karunungan ay hindi mag-aaksaya ng oras sa mga katang-isip lamang. Ngunit kung totoo ang kanyang sinasabi, paano ko ito magagamit sa kasalukuyan? "Lolo, paano ko malalaman kung mayroon din akong ganitong kakayahan?" Tanong ko, puno ng pag-alala at excitement. May isang bagay na kailangan mong hanapin, isang bagay na iniwan ng iyong mga ninuno bilang susi sa iyong kapangyarihan. Sagot ni Lolo Andres, isang sinaunang agimat na matatagpuan lamang ng may karapat-dapat na tagapagmana. Ito ang simula ng aking bagong pakikipagsapalaran. Isang misyon upang hanapin ang agimat na magbibigay sa akin ng kakayahang maglakbay sa panahon. Ngunit malalim ang pagkakaiba nitong misyon sa mga dati kong ginagampanan. Alam kong hindi ito magiging madali at maraming panganib ang nakatago sa bawat sulok ng aking landas. Sa mga sumunod na araw, sinuyod ko ang mga lumang alaala ng aking pamilya. Binisita ko ang abandonadong bahay ng aking yumaong lola, hinanap ang bawat sulok sa pag-asang makakita ng pahiwatig. Nang minsang ako'y nasa ilalim ng kanyang lumang aparador, may isang kahon na umagaw sa aking pansin. Tila ito'y matagal nang napabayaan, puno ng alikabok at agiw. Binuksan ko ang kahon at bumulaga sa akin ang isang lumang diary. Ang mga pahina nito'y dilaw na at marupok, ngunit ang mga titik ay malinaw pa rin at mababasa. Sinimulan kong basahin ito at nadiskubre kong ito'y pagmamay-ari ng aking lola. Nagsasalaysay ito ng kanyang mga karanasan,
bilang tagapagbantay ng agimat ng aming pamilya. Hindi dapat ito mahulog sa maling mga kamay, wika ng kanyang huling talata. Ang agimat ay dapat manatili sa tama at karapat-dapat na tagapagmana. Habang nakalubog sa pagbabasa, napansin kong may isang pahina na tila mas makapal kaysa sa iba. Nang aking buksan, laking gulat ko nang makita ang isang piraso ng papel na nakasiksik doon. Isang mapa na naglalaman ng mga kakaibang simbolo at marka. Sa mapa ay may isang lugar na tila pamilyar sa akin. Ang lumang simbahan sa kabilang bayan na ngayon ay isa ng guho. Marahil ay nandoon nakatago ang agimat. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at kaagad na pumunta sa lugar na iyon. Pagdating ko sa lumang simbahan, dama ko ang bigat ng kasaysayang bumabalot dito. Sinundan ko ang mapa at natunton ang isang lihim na silid sa ilalim ng altar. Doon ko natagpuan ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy at bakal. Habang binubuksan ko ang kahon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila pumapasok sa aking katawan. At sa loob ng kahon ay naroon ang isang agimat na tila kumikinang kahit sa dilim. Ngunit bago ko pa man ito mahawakan, isang tinig ang nagmula sa likuran ko. "Matagal kitang hinintay," sabi ng isang pamilyar na boses. "Ngayon, simula na ng iyong tunay na pagsubok." Lumingon ako at nakita ko si Lolo Andres, ngunit tila hindi siya ang dati kong kilala. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lamang ako ang may lihim na misyon, kundi pati na rin siya. Ngunit para saan? Nang sumunod na araw, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa at takot. Ang mga pangarap ko ay puno ng mga imahe ng mga sinaunang mandirigma, nakasuot ng makikintab na baluti, at may hawak na kumikinang na mga espada. Sa kabila ng takot na dulot ng mga pangitain, may bahagi sa akin na sabik na malaman ang katotohanan tungkol sa aking lahi. Habang papunta ako sa lumang aklatan ng aming baryo, hindi ko maiwasang mapansin ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba may alam sila na hindi ko pa natutuklasan. Huminto ako sandali sa harap ng pinto ng aklatan. Iniisip kung kaya ko bang harapin ang anumang katotohanan na naghihintay sa loob. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at alikabok. Ang tagapangalaga ng aklatan, si Mang Isko, ay naghatid sa akin sa isang sulok kung saan nakatago ang mga lumang balumbon ng aming kasaysayan. Dito mo matatagpuan ang mga sagot. Bulong niya habang inaabot ang isang balumbon na tila ba nababalot ng misteryo. Sa pag-unroll ko ng balumbon, unti-unting nabuhay sa aking harapan ang kwento ng aming angkan. Ang lahi namin ay nagmula sa mga nawawalang bayani na nagligtas sa kaharian mula sa isang makapangyarihang mangkukulam ilang siglo na ang nakalipas. Ang kanilang kabayanihan ay naitago sa kasaysayan. Isinumpa ng mangkukulam na mabura sa alaala ng mga tao. Ngunit may isang hula sa dulo ng balumbon na nagsasabing, isang dalaga mula sa angkan ng mga bayani ang magbabalik ng kanilang alaala at muling magpapakislap sa kanilang pangalan. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila bumagsak sa aking mga balikat. Ako ang dalagang iyon. Ako ang susi sa pagbabalik ng alaala ng mga bayani. Ngunit paano? Bago ko pa man mapag-isipan ang mga kasagutan, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang mga pinto ng aklatan ay biglang bumukas at pumasok ang isang matandang babae na may hawak na baston. Nakasuot siya ng damit na tila mula sa ibang panahon at ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. "Ikaw ang hinihintay ko, anak," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kakaibang kumpiyansa. "Ako si Aling Sisa, ang tagapag-ingat ng mga alaala ng iyong lahi,"
Nandito ako upang gawing buhay ang kwento ng mga bayani. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Ngumiti si Aling Sisa at inilabas mula sa kanyang damit ang isang maliit na pluma na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang hula ay hindi tungkol sa digmaan, kundi sa paglikha. Ang pluma na ito ay magbibigay buhay sa mga alaala ng iyong angkan. Isulat ang kanilang kwento at sa bawat salitang iyong ilalapat, muling magbabalik ang kanilang kabayanihan. Sa paghawak ko sa pluma, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy sa aking mga ugat. Tumabi si Aling Sisa sa akin habang nagsimula akong magsulat sa isang lumang papel. Ang bawat letra ay tila may buhay. Ang tinta ay kumikislap at bumubuo ng mga imahe sa hangin. Sa bawat salitang naisulat ko, nakita ko ang mga bayani, ang kanilang mga laban at tagumpay, ang kanilang pagmamahal sa bayan. Ngunit sa gitna ng aking pagsusulat, biglang bumuhos ang malakas na hangin at ang mga imahe ay nagbago. Imbis na mga mandirigma, nakita ko ang mga anino ng mga nilalang na puno ng galit at puot. Ang mga ito ay mga nilalang na tila galing sa dilim at ang kanilang mga mata ay nagbabanta. Aling Sisa, ano ito? Tanong ko, nababalot ng takot. Ngumiti siya ng may lungkot. Iyan ang sumpa ng mangkukulam. Sa bawat alaala ng kabayanihan, may kapalit na kadiliman. Ikaw ang dapat magbalanse, anak. Sa iyong paglikha, ikaw ang magiging tanglaw sa gitna ng dilim, apa. Hindi ko mawari ang bigat ng aking nararamdaman. Sa isang banda, ako ay puno ng pag-asa, ngunit sa kabila nito, naroon ang takot sa mga anino ng kadiliman na nagbabantang lumamon sa akin. Paano ko mapapawi ang kanilang galit? Paano ko maibabalik ang liwanag sa kwento ng aking angkan? Sa gitna ng mga katanungan, narinig ko ang malalim na boses na tila nanggagaling sa kawalan. Magsulat ka, dalaga. Sa bawat kwentong iyong ibubuo, ikaw ang magiging kapangyarihan ng iyong angkan. Sa huling sandali ng bahagi, naramdaman ko ang kakaibang hangin sa aking likuran at ang pluma ay biglang kumislap ng maliwanag. Ang mga anino ay tila nag-aabang, naghihintay sa bawat salitang aking isusulat. Sa pagkakataong iyon, naisip ko, ano ang mangyayari kapag ang huling salita ay naisulat? Ano ang kapalarang naghihintay sa akin, sa aming lahat? Sa gitna ng umaga, nang ang mga sinag ng araw ay tila mga gintong sinulid na hinahabi ng kalikasan, naglakad ako patungo sa lumang aklatan ng aming bayan. Mula sa labas, ang gusaling ito ay tila bulok at lumana, ngunit sa loob ay nararamdaman ko ang kakaibang sigla. Parang may bumubuhay sa mga nakatagong kwento sa kanyang mga sulok. Nang makapasok ako, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at alikabok. Ang mga libro ay nakasalansan sa mga istante na tila mga bantay ng lumipas na panahon. Hinahanap ko ang isang partikular na aklat na nabanggit sa lumang sulat na natagpuan ko sa baul ng aking lola. Isang sulat na nagsasaad ng aming angkan bilang mga nawawalang bayani. Ang sulat ay may pahina tungkol sa isang selyo, isang simbolo ng kapangyarihan at kagitingan na sinasabing nawala sa kasaysayan. Ito ang aking hinahanap, ang susi sa pagtuklas kung paano ang aming angkan ay naging parte ng mas malaki at dakilang kwento. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo, ang aking mata ay naakit sa isang lumang aklat na may takip na tila yari sa balat ng hayop. Ang pamagat nito ay angkan ng mga nawalang bayani, mga lihim ng kasaysayan. Parang may puwersang nagtutulak sa akin upang buksan ito. Sa unang pahina, nakadetalye ang kwento ng mga bayani na naglaban para sa kalayaan ng kanilang bayan. Mga mandirigma, makata, at mangkukulam na nagkaisa sa ilalim ng isang selyo. Sa pagtutok ko sa mga pahina, natuklasan ko ang iba't ibang bahagi ng kwento.
ang mga pangalan ng mandirigma, ang mga taktika ng digmaan, at mga kwento ng pagtaksil. Ngunit isang pangalan ang tumigil sa aking paghinga, ang pangalan ng aking ninuno, si Catalia. Isang makata na sinasabing may kakayahang mangusap sa hangin at tubig, isang tagapamagitan sa mga tao at elemento. Di ko mapigilan ang pagdaloy ng kilabot sa aking katawan. Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang pagnanais na makilala pa siya, ang kanyang buhay at ang kanyang ginawa para sa bayan. Ang sulat ni Lola ay nagbanggit ng isang selyo na maaaring nasa akin ang susi. Ito ang aking naging gabay, ngunit paano ko mahahanap ito? Sa likod ng aklat, isang lihim na kompartimento ang lumitaw. May nakasulat na patnubay sa wikang hindi ko maintindihan. Ngunit sa aking paghawak, parang umapoy ang mga titik sa aking kamay at nagliwanag ang paligid. Biglang pumasok sa aking isip ang imahe ng isang lumang tahanan, ang bahay ng aking lola sa kabundukan. Nasa ilalim ng lumang puno, ang selyo ay tila umaawit at hinihintay ang kanyang tagapagmana. Agad akong lumabas ng aklatan, puno ng pag-asam, at naglakbay patungo sa tahanan ng aking lola. Ang daan ay tila sinadyang mahaba, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng kasaysayan na bumubulong sa akin ng mga lihim. Nang makarating ako sa ilalim ng lumang puno, ang hangin ay tila nagbago, tahimik, ngunit umaawit ng matandang awit. Hinukay ko ang lupa, at sa ilalim nito ay natagpuan ko ang isang kahon. Sa loob ng kahon, isang selyo na yari sa pilak. Ang disenyo nito ay hindi pangkaraniwan. May mga ukit ng mga alon at hangin, tulad ng kwento ni Catalia. Nang hawakan ko ito, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa akin. Parang ang mga elemento ng kalikasan ay bumati sa kanilang bagong tagapagmana. Ngunit sa likod ng ligaya, isang banta ang dumating. Biglang bumagsak ang hangin at lumitaw ang isang anino mula sa likuran ng puno. Isang lalaki, may hawak na espada, ang nagmamasid sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ikaw ang tagapagmana, ngunit hindi ito para sa iyo, sabi niya. Tila nagising ang mga kaluluwa ng nakaraan at naramdaman ko ang pag-agos ng takot. Sino siya at bakit niya nais ang selyo? Ang kanyang presensya ay parang isang babala. Isang palatandaan na ang aking pagkakatuklas ay maaaring simula ng mas malaking laban. Ang kanyang mga hakbang ay papalapit at naramdaman ko ang pagigting ng hangin sa paligid. Nag-alab ang aking puso sa kaba at pananabik. Sa likod ng kanyang puot, may lihim na nakatago. Isang sagot sa tanong kung bakit ang aming angkan ay nawala sa kasaysayan. Ngunit ang sagot ay hindi sa kanya, kundi sa akin. Sa gitna ng pakikipagsapalaran kong ito, naitanong ko sa sarili, ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng selyo? At sa pagharap ko sa lalaking ito, ang kwento ng aming angkan ay nagbukas ng bagong kabanata. Isang laban na maaaring magbago sa kasaysayan. Ngunit ang tanong ay, sino ang mananalo? Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, nakaupo ako sa isang lumang bangko sa ilalim ng sinaunang balete. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila bulong ng mga nakaraan, at ang hangin ay nagdadala ng mga kwento ng mga hindi kilalang bayani. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang mga natatanging hugis ng bundok na parang mga anino ng nagdaang panahon. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaang yakapin ng hangin ang aking kaluluwa. Umaasa na sa pamamagitan nito, maririnig ko ang mga tinig ng aking mga ninuno. Ang aking pangalan ay Amihan, at sa buong buhay ko, isang tanong ang bumabalot sa aking pagkatao. Sino nga ba talaga ako? Sa isang maliit na bayan sa gilid ng kabundukan, kung saan ang modernong mundo ay tila isang alingawngaw lamang, nagsimula ang lahat sa isang simpleng kwentong pambata. Ang mga kwento ng aking lola
tungkol sa mga nawawalang bayani na lumalaban sa kadiliman upang ipagtanggol ang kanilang lupain ay naging bahagi ng aking kamusmusan. Ngunit hindi ko inasahan na ang mga kwentong ito ay tunay na bahagi ng aking kasaysayan. Sa loob ng maraming taon, hinanap ko ang sagot sa mga misteryo ng aking lahi. Ang mga lumang aklat at manuskrito ay naging aking mga gabay. Hanggang isang araw, natagpuan ko ang isang kakaibang talaarawan ng aking ninuno, sila Kandalisay, isang mandirigma na itinuturing na nawawala sa kasaysayan. Ayon sa kanyang mga tala, siya at ang kanyang mga kasama ay hindi basta-basta nawala, kundi nagsakripisyo para sa isang lihim na misyon na magliligtas sa kanilang bayan mula sa isang malalim na sumpa. Habang binabasa ko ang bawat pahina ng talaarawan, nadama ko ang pag-iinit ng aking dugo, ang pagkasabik na tila bumabalot sa aking kaluluwa. Ang mga bayani na ito, ang kanilang katapangan at determinasyon, ay tila muling nabubuhay sa bawat salitang aking binibigkas. Ngunit sa isang bahagi ng talaarawan, may isang mensahe na nagbigay ng kakaibang damdamin. Ang huling sagisag ng ating lahi ay nasa kamay ng isang tagapagmana. Pilipino siya, taglay ang lakas ng hangin at dagat. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ang tinutukoy ng mensaheng ito. Ako, na mula sa lahi ng mga nawawalang bayani, ang tagapagmana ng kanilang adhikain. Ngunit paano ko matutuklasan ang sagisag na ito? Ang katanungang ito ay nagpatuloy sa aking isipan na tila isang kislap ng liwanag na hindi maabot. Isang gabi, habang nakikipagsapalaran ako sa aking panaginip, nagpakita sa akin ng isang matandang lalaki. May hawak siyang isang baston na tila gawa sa purong ginto. Amihan, wika niya. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula na. Ang sagisag na hinahanap mo ay nasa lugar na puno ng liwanag, ngunit madilim ang daan patungo roon. Nagising ako mula sa panaginip na iyon na may bagong pag-asa. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko na ang matandang lalaki ay ang imahe ni Kandalisay. Ang kanyang mga huling salita ay nagniningning sa aking isipan na parang mga bituin sa kalangitan. Alam kong oras na upang hanapin ang sagisag. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong naglakbay sa mga lugar na puno ng kasaysayan. Ang mga sinaunang templo, ang mga libingan ng mga bayani, lahat ay nagsalita sa akin ng kanilang mga lihim. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang lumang simbahan kung saan ang mga pader ay puno ng mga inskripsyon na tila kumikinang sa dilim. Dito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya, ang kapangyarihan ng aking mga ninuno na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng simbahan, may isang altar na naglalaman ng isang maliit na kahon na yari sa pilak. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang isang kumikinang na pendant na hugis buwan. Agad kong naramdaman ang pagdaloy ng lakas sa aking katawan. Alam kong ito ang sagisag na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa aking paghawak sa pendant, biglang nagbago ang paligid. Ang mga pader ng simbahan ay naglaho at ang paligid ay naging madilim. Sa kabila ng kadiliman, may isang tinig na nagmula sa kawalan. Amihan, bulong nito. Ang sagisag ng iyong lahi ay may kapangyarihang magbukas ng daan sa bagong paglalakbay. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng liwanag ay gabay sa tamang landas. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumakap sa akin. Ang pendant ay nagbigay ng liwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay tila nagbukas ng isang pinto patungo sa isang hindi kilalang mundo. Sa harap ng pintuan, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at takot, ngunit alam kong ito ang aking kapalaran. Sa bawat hakbang patungo sa pintuan, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na parang mga tambol ng digmaan. Sa likod ng pintuan,
Ano nga ba ang naghihintay? Sa puntong iyon, ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin sa umagang iyon, naramdaman kong tila ba may kakaibang init na bumalot sa akin. Nakatingin ako sa lumang piraso ng papel na hawak-hawak ko, isang sinaunang mapa na natagpuan ko sa ilalim ng sahig ng lumang bahay ng aking lola. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, ngunit isang bagay ang tiyak. Ito ang susi sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Isang linggo na mula nang malaman ko ang lihim ng aming angkan. Ang mga makapangyarihang bayani na ating itinuturing na mga alamat na lamang ay bahagi ng aming kasaysayan. Isang dakilang lahi ng mga mandirigma at tagapagtanggol ng bayan, mga pangalan na nawalan ng puwang sa mga libro ng kasaysayan. At ngayon, ako, isang simpleng dalaga, ang tagapagdala ng kanilang kwento. Ang mapa ay may mga simbolo na hindi ko agad maunawaan. Kaya naman, sa tulong ni Lolo Ben, ang matandang pantas na naninirahan sa baryo, sinubukan naming alamin ang kahulugan nito. Ang mga tanda na ito, sabi ni Lolo Ben habang pinagmamasdan ng papel, ay mga sinaunang babala at paalala. Ito ay gabay patungo sa lugar na minsang naging tirahan ng iyong dakilang mga ninuno. Napabuntong hininga ako. Sa kabila ng takot na maaaring banta sa aking buhay ang paglalakbay na ito, may kakaibang tapang at determinasyon akong nararamdaman. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, tila ba isang bahagi ng aking pagkatao ang muling nabubuo. Bago pa man kami umalis ni Lolo Ben, binalot ko ang mapa at itinago sa loob ng aking lumang bag, kasama ang ilang piraso ng tinapay at tubig. Handa na kaming maglakbay. Ang unang destinasyon namin ay ang bundok ng Kawayan, isang lugar na pinaniniwala ang tahanan ng mga sinaunang espiritu. Habang naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa bundok, hindi ko maiwasang magtanong kay Lolo Ben, ano ang maaaring mangyari kapag natagpuan natin ang lugar na ito? May panganib ba na naghihintay? Ngumiti siya at tumingin sa akin. Hindi mo kailangang matakot, anak. Ang mga bayani ay palaging nasa iyong tabi. Ngunit alalahanin mo, ang bawat hakbang ay may kalakip na responsibilidad. Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong hindi ko lamang ito ginagawa para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa mga ninuno kong bayani. Sila ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito. Pagdating namin sa tuktok ng bundok, isang misteryosong pintuan ang bumungad sa amin. Gawa ito sa bato. May mga ukit na karaniwang nakikita sa mga lumang templo. Agad na ipinakita ni Lolo Ben ang mapa sa akin. Ito ang pintuan patungo sa mundo ng iyong mga ninuno. Kailangan mong buksan ito gamit ang iyong puso at isipan. Huminga ako ng malalim at inilapat ang aking kamay sa malamig na bato. Ang mga ukit ay tila bumuhay sa mga alaala at damdaming matagal nang nakatago. Sa di inaasahang pagkakataon, naramdaman kong kumikilos ang pintuan, dahan-dahang bumubukas. Sa likod ng pintuan, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa akin. Ito ay tila isang mundo na puno ng pag-asa at kapayapaan. Subalit hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Isang boses ang narinig ko, malakas at malamig. Ngayon, alam mo na ang lihim, ngunit may isa pang pagsubok na hindi mo pa nagagawa. Nagulat ako at napatingin kay Lolo Ben, ngunit bago pa man ako makapagtanong, bigla siyang naglaho sa harap ko. Ang pintuan ay muling nagsara at ako ay naiwan sa gitna ng kawalan. Nagsimula akong maglakad sa loob ng misteryosong mundo. Ang paligid ay puno ng mga puno. Ang hangin ay may dalang mga bulong ng mga sinaunang espiritu. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ng mga bayani. Ang kanilang mga alaala ay tila nagiging bahagi ng aking pagkatao.
hanggang sa marating ko ang isang sinaunang altar na may nakaukit na mga simbolo. Sa ibabaw nito ay may isang kristal na tila ba hinuhubog ng liwanag. Walang pag-aalinlangan, iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang kristal. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa akin na tila ba ipinapakita sa akin ang mga tagpo ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng mga alaala, isang malagim na tanawin ang aking nasilayan, isang digmaan. Ang mga bayani ng aming lahi ay nakikipaglaban sa isang makapangyarihang kaaway na tila walang hanggan ang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang nakatayo sa harapan ng kaaway. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa. Ngunit ang kanyang mukha, ito ay aking sarili. Isang kilabot ang dumapo sa akin. Ano ang ibig sabihin ng tanawing ito? Ako ba ang magiging susunod na bayani? O ako ang magiging sanhi ng pagkawasak ng aming angkan? Bago ko pa man masagot ang aking mga tanong, narinig ko muli ang malamig na boses. Ngayon, ang iyong landas ay magsisimula. Alamin mo ang iyong kapalaran. Bago pa maging huli ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan. Ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Ngunit alam ko, wala na akong magagawa, kundi harapin ang aking kapalaran. Sa kabila ng aking mga duda, alam kong ito ang simula ng tunay kong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib, ngunit puno rin ng tiwala at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng aking natuklasan, iniisip ko pa rin kung paano ako magiging karapat-dapat sa aking angkan. Ang mga araw ay tila mabilis na lumilipas habang patuloy ang aking pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Lolo Isagani. Ang kanyang mga salita ay tila mga binhi na itinanim sa aking isipan, unti-unting tumutubo sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga bahagi ng kwento ng aming pamilya na hindi pa rin niya ibinubunyag. May mga lihim na tila bumabalot sa aming kasaysayan. Ang mga iyon ay mga anino na hindi ko pa masilayan. Isang gabi, habang ang buwan ay nasa kabilugan nito, napagpasyahan kong bumalik sa lumang aklatan ng aming bahay. Ang mga sinaunang aklat at kasulatan na naroroon ay tila nag-aanyaya sa akin, umaasa na aking matuklasan ang kanilang mga nilalaman. Isa sa mga aklat na aking nahukay ay tila hindi ko pa nasasaliksik ng mabuti. Ang pabalat nito ay yari sa lumang balat ng hayop at ang mga pahina ay tila malapit ng maglaho sa katandaan. Ang pamagat ay mga nawalang bayani ng Hilaga. Habang binubuklat ko ang aklat, napansin ko ang isang piraso ng pergamino na nakasiksik sa pagitan ng mga pahina. Mahina ang liwanag ng kandelabra, pero sapat upang mabasa ko ang nakasulat doon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tunay na lihim ng ating lahi ay magpapakita. Ang mga katagang iyon ay tila bumubulong sa akin, hinahamon akong tuklasin kung ano ang nasa likod ng mga salitang iyon. Kinabukasan, nagpasya akong sundin ang pahiwatig ng pergamino. Dinala ko si Lolo Isagani sa isang lugar na madalas niyang binabanggit, ngunit hindi ko pa napupuntahan, ang lumang kuweba sa likod ng aming bahay. Nang makarating kami roon, tinanong ko siya tungkol sa mga bayani ng aming angkan na minsang nawala sa kasaysayan. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang siya at sinabing, "Minsan, ang mga sagot ay mas makikita sa katahimikan ng kalikasan." Habang kami ay nakaupo sa gilid ng kuweba, ang liwanag ng buwan ay nagsimulang maglaro sa ibabaw ng mga bato. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga anino na nilikha ng buwan ay tila humuhubog ng mga imahe sa mga dingding ng kuweba. Isa-isang nagpakita ang mga bayani ng aming angkan na parang sila ay mga multo mula sa nakaraan. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar, mga mukhang madalas kong makita sa mga lumang larawan sa aming tahanan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin
ay ang isang figura na tila mas buhay kaysa sa iba. Isang babae na may hawig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng tapang at karunungan. "Sino siya, Lolo?" tanong ko, habang ang aking puso ay mabilis na pumipintig. "Siya si Aling Sabel, ang iyong ninuno," sagot niya. "Isa siya sa mga nagtatag ng ating angkan at nagdala ng mga lihim na kaalaman ng mga nawawalang bayani." Lalo akong naging interesado sa kwento ni Aling Sabel. Nais kong malaman ang kanyang mga ginawa at kung paano niya nagampanan ang kanyang papel bilang isang bayani. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Lolo Isagani, ang kanyang mukha ay naging seryoso. "May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman," sabi niya. "Ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito ay may dahilan." Hindi ko na itago ang aking pagkadismaya sa kanyang sagot. Ngunit bago ko pa man siya mapilit na magkwento pa, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman ng kuweba. Isang tunog na parang orasan na bumabaliktad ang oras. Ang mga anino sa dingding ay nagsimulang magbago, nagiging mas malinaw at mas mahigpit ang paghawak sa aking isipan. Ang mga ito ay tila may nais ipahayag na hindi ko pa nauunawaan. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan at tila may bulong na nagmumula sa kung saan. Ang kasaysayan ay inuulit lamang, wika ng tinig. At ikaw, anak, ay bahagi ng pag-ulit na iyon. Nang bumalik ang aking tingin kay Lolo Isagani, ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng kasaysayan, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga responsibilidad na dala ng aking pagkaninuno. Ngunit ano ang ibig sabihin ng bulong na iyon? Bakit tila may panganib na nakaamba sa amin? Sa kabila ng lahat ng ito, may isa akong natitiyak. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. At sa aking pagbalik sa bahay, isang malaon ng nakalimutang alaala ang bumalik sa akin. Isang pangarap na tila nagbabanta na magkatotoo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ngunit maaari kong baguhin ang hinaharap. Ang hangin ay malamig na bumalot sa paligid habang naglalakad ako sa makipot na daan ng kagubatan. Kasama ko ang aking lola, ang pinakaunang taong nagbigay sa akin ng palatandaan tungkol sa lihim ng aming angkan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa aking pagkatao. Ang mga puno sa paligid ay tila may sariling buhay, nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang kanilang mga dahon ay naglalagas, abot sa aking mga paa, para bang inaanyayahan akong sumuong sa mas malalim na hiwaga. Alam mo, anak, simula ng aking lola habang binubuksan ang isang lumang kwaderno na may mga pahinang naninilaw na sa panahon, ang ating angkan ay hindi basta-basta. May mga kwento na matagal nang nalimutan tungkol sa mga bayani na nagmula sa ating dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala ng mga kwentong itinago sa bawat henerasyon. Pinagmasdan ko ang mga pahina, mga salaysay ng tapang at sakripisyo. Naroon ang mga pangalan ng mga taong tila hindi ko pa naririnig, ngunit nag-ugat sa akin ang kakaibang damdamin. Parang ako yung bahagi ng kanilang kasaysayan. Nanggaling sila sa panahon ng kaguluhan, patuloy ng lola. Mga mandirigma na lumaban para sa kalayaan, para sa kapayapaan. Marami sa kanila ang hindi na nakabalik, ngunit ang kanilang mga gawa ay nanatiling buhay sa mga kwento. Habang binabasa ko ang mga kwento, may naramdaman akong kakaibang init sa aking mga daliri, tila may kasalukuyang dumadaloy mula sa mga pahina papunta sa akin. Ang mga pangalan, tulad ng Kaloy, si Isadora at si Haring Liro, ay biglang nagkaroon ng kulay at anyo sa aking imahinasyon. Sila'y naging buhay,
bumubulong ng kanilang mga kwento sa aking pandinig. Pero Lola, tanong ko, puno ng pag-aalinlangan, paano ko malalaman kung may kakayahan din ako tulad nila? Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pag-unawa. Iyan ang iyong misyon, anak. Nasa iyo na ang pagpipilian kung paano mo gagamitin ang kaalaman na ito. Nang kami makarating sa gitna ng kagubatan, isang lumang bato na may mga ukit ang aming natagpuan. Hindi ko ito napansin dati, ngunit ngayong nasa harap ko na, tila ito'y puno ng lihim at misteryo. Ang mga ukit ay mga simbolo at mga disenyo na hindi ko pa nakikita. Ngunit sa kabila ng estranghera nilang anyo, parang nag-aanyaya sila sa akin upang lumapit. Ang batong ito, wika ng Lola, ay isa sa mga pintuan, isa sa mga susi para sa iyo upang makilala ang iyong sarili. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan ngunit puno ng pananabik. Ano ang ibig mong sabihin? Subukan mong hawakan, anak. Sagot niya, sabay turo sa gitna ng bato. Huminga ko ng malalim, puno ng kaba, ngunit may halong tapang. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay, at nang madampi ko ang malamig na ibabaw ng bato, may naramdaman akong pagyanig. Isang liwanag ang bumalot sa paligid, at ang mga ukit sa bato ay nagningning. Para bang may sariling buhay. Biglang bumukas ang lupa sa aming harapan, at mula sa ilalim ay lumitaw ang isang hagdan pababa. Ang buong paligid ay tahimik, tila ang oras ay tumigil sa paghihintay sa aking susunod na hakbang. Nagkatitigan kami ng Lola, at sa kanyang mga mata ay naroon ang tiwala at pag-asa. Anak, wika niya, ito ang iyong landas. Ang landas kung saan mo makikilala ang iyong mga ninuno, ang mga bayani ng ating angkan. Habang bumababa ako sa hagdan, nararamdaman ko ang mga pagbulong ng hangin, ang mga tinig na puno ng kwento, mga alaala ng nakaraan, na tila matagal nang naghihintay na muling mabuhay. Ang mga hakbang ko ay naging mabigat, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong paniniwala. Pagdating ko sa dulo ng hagdan, isang malaking pintuan ang bumungad sa akin. Ang pintuan ay gawa sa kahoy, punong-puno ng mga ukit na tila patungkol sa mga bayani ng aming lahi. Hinawakan ko ang hawakan, at nang bumukas ito, isang liwanag ang bumalot sa akin. Sa likod ng pintuan, naroon ang isang mundo na puno ng kababalaghan, mga tanawin na tila hindi ko pa nakikita. Sa gitna nito, isang figura ang naglalakad papalapit sa akin. Ang kanyang balabal ay kumikislap sa liwanag, at ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman. Ako si Kaloy, wika ng figura, isa sa mga bayani ng iyong lahi. Napatigil ako, hindi malaman ang gagawin. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. Sa kanyang mga mata, naroon ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang binabalak itanong. Ngunit bago ko pa man masimula ng aking pagsasalita, biglang nagbago ang paligid. Ang mundo ay tila nag-shift, at ang figura ni Kaloy ay nawala at sa isang iglap. Ang liwanag ay naging kadiliman, at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Sa gitna ng dilim, isang tinig ang narinig ko. Hindi lahat ay ganap na alam mo. Ang kwento ng iyong angkan ay puno ng lihim na hindi mo pa natutuklasan. Napalunok ako, puno ng kaba, ngunit may halong pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ang landas na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bayani ng nakaraan, kundi pati na rin sa mga hiwagang hindi pa natutuklasan. At sa aking puso, naroon ang pagnanasa na ipagpatuloy ang paglalakbay sa kabila ng mga panganib na maaring harapin. Ako si Lyra, isang karaniwang dalaga sa paningin ng marami, ngunit sa kaloob-looban ng aking pagkatao ay may higit pa sa aking inaasahan. Mula nang madiskubre ko ang aking angkan at ang kanilang hindi pangkaraniwang kasaysayan, ang mga araw ko ay napuno ng pagkamangha at pag-aalinlangan. Ngayon,
Naglalakbay ako sa isang landas na hindi ko akalain posible. Sa mga oras na ito, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Sa aking paglalakbay upang tuklasin ang lihim ng aking lahi, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lumang aklatan na tila kinalimutan ng panahon. Ang mga pader nito ay puno ng alikabok at ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na sapot ng gagamba. Subalit sa kabila ng tila pagkasira nito, may kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Isang enerhiyang tila kumikiliti sa aking balat at nagbibigay sigla sa aking kaluluwa. Sa gitna ng mga lumang aklat at papel na tila bagay nagmumulto, natagpuan ko ang isang aklat na kakaiba ang anyo. Ang pabalat nito ay gawa sa balat ng hayop na may mga ukit ng mga simbolo na hindi ko mawari. Binuksan ko ito at agad na nahanap ang isang pahina na tila buhay. Nagbibigay liwanag sa kadiliman ng silid. Dito ko nabasa ang kwento ng mga bayani ng aking angkan, mga mandirigmang may kapangyarihan na nagligtas at nag-alaga sa ating mundo mula sa mga kaaway na hindi nakikita ng karaniwang mata. Habang binabasa ko ang bawat salita, unti-unting nagkaroon ng koneksyon sa aking isipan ang lahat ng mga bagay na dati wala akong ideya. Ang aking mga panaginip, ang mga bulong ng hangin na tila may sinasabi, at ang tila musika ng kalikasan na palagi kong naririnig. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng aking pinagmulan, ng aking pagkatao bilang isang tagapagmana ng mga nawawalang bayani. Ngunit sa aking pagbabasa, isang pang-uusap ang tumigil sa akin. Ang huling tagapagmana ay siyang magiging susi sa pagbabalik ng mga bayani, ngunit siya rin ang maaring maging sanhi ng kanilang paglimot. Napahinto ako at napaisip, paano kung ako ang tinutukoy? Ano ang aking gagawin kung ang aking mga desisyon ay makakaapekto hindi lamang sa aking sarili, kundi pati na rin sa buong mundo? Sa aking pagninilay, narinig ko ang mga yabag ng mga paa sa likod ko. Agad akong tumalikod at nakita ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at nakasuot ng abuhing balabal. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit pa sa aking nakikita. Tila alam niya ang lahat ng aking lihim. Ikaw ay narito na, Lyra, wika niya. Matagal ka nang hinihintay ng iyong tadhana. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang aking pangalan, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan. Siya ay isa sa mga tagapangalaga ng aklatan, isa sa mga nagbabantay sa lihim ng aming lahi. Anong dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan at takot. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, ngunit maging maingat ka, sagot niya. Ang kapangyarihan ay isang bagay na hindi dapat basta-basta ginagamit. Alamin mo ang iyong layunin at pahalagahan ang mga aral ng iyong mga ninuno. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang paggalaw ng mga anino sa paligid. Ang mga ito ay tila nabubuhay, bumubuo ng mga hugis ng mga nilalang na hindi ko kilala. Ang matandang lalaki ay nagpatuloy. Ang mga anino ay mga alaala ng nakaraan. Sila ang mga bantay ng ating kasaysayan, ngunit sila rin ang maaaring maging dahilan ng ating pagkawasak. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang mga sinasabi, ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tuklasin ang higit pa sa kung ano ang nakikita ng aking mga mata. Ngunit sa aking paglingon, ang matandang lalaki ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang mga anino ay muling nagbalik sa kanilang mga lugar at ang aklatan ay muling naging tahimik. Sa aking pag-alis mula sa aklatan, dala ko ang bigat ng aking mga natuklasan. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, ako ay determinado. Alam kong ito ay simula pa lamang ng aking paglalakbay. Subalit bago ako makalayo, isang liham ang nahulog mula sa aklat na aking dala.
Binuksan ko ito at nabasa ang mga salitang, "Ikaw ay hindi nag-iisa." Kasabay nito, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa akin, nagbigay ng init at kaligtasan. Ngunit sa likod ng liwanag, may isang aninong nakamasid. Isang aninong tila may sariling layunin at pakay. Sino siya? At ano ang kanyang nais? Ang sagot ay hindi ko pa alam. Ngunit ang isang bagay ay tiyak. Hindi pa tapos ang aking kwento. Sa kabila ng malamlam na sinag ng buwan, ang kagubatan ay tila isang buhay na nilalang na bumubulong sa akin. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng mga alaala ng nakaraan na tila sabik na magkwento. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang tibok ng lupa, na parang sinasalamin ng tibok ng puso ko, puno ng kaba at pananabik. Simula nang malaman kong ang angkan ko ay nagmula sa mga bayani, hindi na ako mapakali. Ang mga kwento ng lolo at lola ko ay tila ba nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang mga alamat na ikinuwento nila noon ay hindi na lamang mga katang-isip. Ito pala ay bahagi ng aming kasaysayan. Ang angkan namin ay bahagi ng isang lahi na matagal na nawala sa mga tala ng kasaysayan. Mga bayani na, kahit na sa kanilang pagkawala, ay nag-iwan ng pamana sa mundo. Habang lumalalim ang gabi, narating ko ang gitna ng kagubatan kung saan naroon ang sagradong bato na sinasabi ng lola ko. Ayon sa mga kwento niya, ang batong ito ay may kapangyarihang gisingin ang mga alaala ng nakaraan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bato ay tila kumikinang, nag-aanyaya sa akin na lumapit. Dahan-dahan akong lumapit at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Nang maabot ko ang bato, naramdaman ko ang init nito sa ilalim ng aking mga palad na para bang may buhay ito. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang sigla na nagudyok sa akin na ipikit ang aking mga mata at magmuni-muni. Sa aking pagninilay, mga imahe ng nakaraan ang naglaro sa aking isipan. Mga mandirigma sa gitna ng labanan, mga lider na nagtuturo ng kapayapaan, at mga bayani na walang pagod na naglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aking lahi, ng dugo na dumadaloy sa aking mga ugat. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na humaplos sa aking balat. At sa isang iglap, bumulaga sa aking harapan ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab, puno ng kaalaman at misteryo. "Ikaw," ang sabi niya, "ay tagapagmana ng aming pamana." Hindi ko alam kung paano siya nagsalita. Sa isip ko ba? O sa hangin? Subalit alam kong totoo ito. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, puno ng pagdududa, ngunit may halong pag-asa. "Ang mga bayani ay hindi nawala." Sabi niya, "sila ay nagkubli, naghintay ng tamang panahon upang bumalik. Subalit ikaw ang susi para sila magising muli." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa akin. Takot at pananabik na magkasama. Paano ako magiging susi? Ano ang aking dapat gawin? Bago pa man ako makapag-isip ng kasagutan, isang larawan ang bumulaga sa aking isipan. Ang isang sinaunang simbolo, isang tanda na naglalaman ng kapangyarihan. "Hanapin mo ang simbolo," sabi ng matandang lalaki, bago siya tuluyang naglaho. "Ito ang magiging susi sa kanilang pagbalik." Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-iisa akong iniwan ng matanda. Subalit sa aking puso, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang simbolo, ito ba ay bahagi ng aming kasaysayan? Paano ko ito matatagpuan? Naglakad ako pauwi. Ang isip ko ay puno ng katanungan. Sa kabila ng mga misteryo, alam ko na ang aking misyon ay hindi natatapos dito. Ako ay tinawag hindi lamang upang malaman ang nakaraan, ngunit upang ibalik ang mga bayani na nawala. Subalit paano? At saan ko sisimula ng aking paghahanap? Pagdating ko sa bahay,
Dumiretso ako sa kwarto ng aking lola, kung saan nakatago ang mga lumang alaala ng aming angkan, mga litrato, kwento at mga sinaunang bagay. Sa isang sulok, nakita ko ang isang kahon na matagal nang nakatago. Binuksan ko ito at ang unang bagay na bumulaga sa akin ay isang sinaunang pendant na may kakaibang simbolo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa aking buong katawan. Ang pendant na ito ang simbolo na hinahanap ko. Ngunit bakit ito nandito? At bakit tila ba may kapangyarihan ito? Habang hawak ang pendant, naramdaman ko ang isang pagyanig, isang enerhiyang hindi ko mawari. Biglang bumukas ang pintuan at sa pag-akala kong ito'y hangin lamang, bumulaga sa akin ang isang hindi inaasahang bisita. Ikinagagalak kong makita ka, Apo, ang sabi ng boses mula sa pintuan. Sa aking harapan, ang aking lolo na matagal nang nawala at akala ko'y patay na, ay nakatayo, ngumingiti at puno ng lihim na hindi ko alam. Sa sandaling iyon, ang aking mundo ay bumaligtad. Ang aking misyon ay hindi lamang para sa mga bayani ng nakaraan, kundi para rin sa mga bayani ng aking sariling pamilya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kwento na hindi ko pa alam. Isang kwento na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglalakad ako sa makikipot na daanan ng kagubatan. Ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid habang ako'y nag-iisa sa paglalakbay. Sa kabila ng tahimik na paligid, ang aking puso ay hindi mapakali. Alam kong may mahalagang misyon akong kailangan tuparin at ang bawat hakbang ko ay nagdadala sa akin sa mas malalim na bahagi ng aking kasaysayan. Ako si Lyra, isang dalagang biglaang nadiskubre na ang aking dugo ay nagmumula sa angkan ng mga nawalang bayani. Hindi ko kailanman inasahan na ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga magiting na mandirigma ay may koneksyon sa aking pagkatao. Ngunit unti-unti, ang mga piraso ng katotohanan ay nagkakaugnay. At nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang pergamino na natagpuan ko sa baul ng aking lola. Nakasaad dito ang lihim na daan patungo sa isang sinaunang lugar na pinaniniwala ang taguan ng kapangyarihan ng aming angkan. Ang pergaminong ito ang naging susi upang masilayan ko ang isang mundo na puno ng hiwaga at mahiwagang nilalang. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, hindi ko maiwasang magpatuloy dahil sa pangako ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Habang papalapit ako sa isang lumang arkong gawa sa bato, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Alam kong ito na ang pintuan patungo sa mga lihim na hindi pa nabubunyag. Huminto ako sandali, iniisip kung ano ang maaari kong matagpuan sa kabila nito. Ngunit ang udyok ng aking lahi ay mas malakas kaysa sa takot na pumipigil sa akin. Pagpasok ko sa arko, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa akin. Ang paligid ay tila nababalot ng ginto at pilak na kumikinang sa bawat sulok. Nararamdaman ko ang enerhiya na umaaligid sa akin at sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang aking koneksyon sa aking mga ninuno. Ang lugar na ito ay hindi basta isang taguan. Ito ay parang isang dambana na naglalaman ng kwento at kapangyarihan ng aming lahi. Sa gitna ng silid, nakita ko ang isang altar na may nakapatong na korona. Ang korona ay gawa sa purong pilak at ang disenyo nito ay parang mga alon na sumasayaw sa hangin. Alam kong ito ang palatandaan na ako ang susunod na tagapagmana ng kapangyarihan ng aming angkan. Ngunit sa likod ng altar, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin, isang salamin na tila may sariling buhay. Lumapit ako sa salamin at huminga ng malalim. Sa una, ang aking refleksyon lamang ang aking nakikita. Ngunit, nang magtagal, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang babae. Isang matandang babae
na may mga mata na puno ng karunungan at lungkot. Napagtanto ko na siya ang aking lola, ang nagsalaysay ng lahat ng kwentong ito sa akin. Ngunit may kakaiba sa kanyang tingin. Tila may babala, isang mensahe na kailangang iparating. Lira, bulong ng kanyang tinig na nagmula sa salamin. Ang kapangyarihan ay may kapalit. Piliin mo ng mabuti ang landas na tatahakin mo. Biglang lumabo ang kanyang imahe at bumalik ang salamin sa pagiging ordinaryo. Para bang isang panaginip lamang ang nangyari. Ngunit naiwan sa akin ang kanyang babala, isang boses na hindi ko maaring baliwalain. Sa kabila ng aking pagnanais na ipagpatuloy ang misyon, ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng pag-alinlangan sa aking puso. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa silid. Ang mga kandila sa altar ay biglang nagpatay-sindi at ang liwanag ay unti-unting naglaho. Alam kong may kakaiba sa nangyayari at hindi ko maiwasang mangamba. Paglingon ko sa likuran, doon ko nakita ang isang figura na hindi ko inaasahan. Isang lalaki na may mapupungay na mata, nakasuot ng damit na tila mula sa ibang panahon. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang aura na bumalot sa buong silid. "Ikaw ba ang susunod?" tanong niya, na para bang alam na niya ang lahat ng pinagdaraanan ko. Hindi ko alam kung paano sasagot, ngunit sa kanyang tinig ay naramdaman ko ang udyok ng aking angkan. Muli kong naalala ang aking lola, ang kanyang babala, at ang lahat ng kwentong nagtulak sa akin sa kinaroroonan ko ngayon. Maraming nasakripisyo para sa kapangyarihang ito, dagdag ng lalaki, at hindi lahat ng bayani ay nagtagumpay. Sa kanyang sinabi, alam kong may mas malalim pang lihim na bumabalot sa aming angkan, isang lihim na maaaring magdulot ng kasagutan o kaya'y kapahamakan. Ngunit ang tanong ay, handa ba akong malaman ang buong katotohanan?